Sa personal, please. Sabi ni Benji at binaba ang tawag. Sa personal? Ha? Makikilala niya ulit ang psycho na yun ngayon. O hindi? Hindi ba mas mabuti para sa kanya na maging isang ordinaryong manggagawa kaysa maging head ng department? Kaya kailangan niyang mag-report sa kanyang opisina araw-araw. Nabalisa si Eliza sa sumunod na 2 oras pagkatapos ay naisip niya na kung kaya niyang kumilos ng matalino at mairaos ang pang-araw-araw na gawain sa kanya ng walang pagkakamali. Hindi siya dapat magkaroon ng anumang mga issue. Pagkatapos ng lahat, ginagawa lamang niya ang kanyang trabaho. Nakabalik na siya sa trabaho at nang malapit nang matapos ang oras, tumayo siya mula sa kanyang mesa, dala ang ginawa niyang report at naglakad patungo sa opisina ni Tyrone. She planted a knock there gently, but no response. She knocked again but no response still. Pinihit niya ang knob ng pinto at pumasok pero wala siyang nakitang tao sa opisina. Pumasok siya sa loob at nag-isip kung dapat ba niyang ilagay ang report sa mesa at lumayo o maghintay siya ng ilang segundo. Sa tingin niya ay nasa mas ligtas siyang sitwasyon kung maghihintay siya. Habang naghihintay, may pumasok at ang sekretarya pala ni Tyrone, si Becky. May hawak itong files kung saan siya pumasok. Hey, bati ni Eliza. Hi Eliza, congratulations on your new appointment as the head of the department, sabi ni Becky at marahang nilapag ang mga files sa kanyang kamay sa mesa. Salamat, alam mo ba kung kailan nandito si boss? Tanong niya. Nagkakaroon siya ng ilang meeting sa mga shareholders sa conference room. Kadalasan tumatagal ng mga oras kaya sa tingin ko, iwan mo na yung mga dala mong report para makauwi ka na rin. Sabi ni Becky. Hindi ba siya magagalit? Tanong niya. Unpredictable siya at pwede siyang magalit bigla at pwede rin namang hindi siya magalit. Depende sa swerte mo. Or pwede rin pumunta ka sa conference room. Ha? Hindi ba siya magagalit dahil naistorbo ka siya? Ayoko magkaroon ng problema sa kanya. Kaya nag-iingat ako, sabi ni Eliza. Magna-notes ako. Yun lang ang tulong na maibibigay ko, she said. Hindi, dito na lang ako maghihintay. Salamat. Sabi ni Eliza at nagkibit-balikat si Becky at tumango. Nang makitang mamimiss siya ng kanyang mga anak kapag siya'y umuwi ng gabi, hindi niya talaga kayang magtagal dito kaya mabilis siyang sumunod kay Becky. Nagbagong isip mo? Tanong ni Becky matapos siyang maabutan. Pareho silang naglalakad papunta sa conference room. Oo ano bang masasabi mo tungkol sa kanya? Tanong ni Eliza. Ika-16 na sekretary na niya ako sa loob ng 6 na buwan. Agad kasi niyang sinisisante ang mga nagkakamali. Hindi rin siya pumapatol sa mga babaeng basta-basta kahit pa nakalabas ng kaluluwa nila. Mukhang sobra siyang naapektuhan sa pagkamatay ng asawa niya, sabi ni Becky. May asawa na siya noon? Tanong ni Eliza. Oo, 3 taon silang kasal pero hindi nagbuntis ang babae para sa kanya. May mga usap-usapan na baog siya kaya hindi niya nabuntis ang misis niya. Nakatago sa publiko ang pagkamatay ng kanyang asawa pero pagkatapos mawala ng misis niya, nagbago siya ng buo at tila ayaw niyang makita ang mga babae sa paningin. Sabihin na natin naging total psycho siya. Wag na wag mong sasabihin kahit kanina na kwento ko to sa'yo ha, sabi ni Becky. Sa pagkakataong ito, nakarating na sila sa pinto ng conference room. Bumuntong hininga si Becky at kinusot ang kanyang puso bago binuksan ang pinto at pumasok. Pumasok na rin si Eliza. Napakabagal ng tibok ng puso niya na parang gustong gumapang palabas ng dibdib niya. Umupo si Becky at nag-concentrate ng buo sa librong nasa harap niya, habang si Eliza ay naghahanap ng paraan para makipag-usap kay Tyrone na nakaupo sa gitnang upuan. Ang mga mata ni Eliza ay nahulog kay Casper. Isa siya sa mga lalaking nakasuot, ang mga shareholder. Sa nakikipagpulong kay Tyrone, itong bastard na to. Bulong ni Eliza. Nang makita siya ni Casper, ngumisi ito at tumingin sa kanya na nakakaloko. Naglakad si Eliza patungo sa isang gilid ng conference room. Wala man lang pumapansin sa kanya. Lahat sila ay nakatutok sa kanilang pinag-uusapan. Pagkaraan ng ilang segundong pagtayo at nakita niya na ang kanyang presensya sa kwarto ay lubos na hindi pinansin. Nakaramdam siya ng kawalang halaga at nagpa siya na umalis sa kwarto. Pagkatapos lumabas ng conference room, isang matigas na kamay ang biglang humawak sa kanyang kanang braso at hinila siya patungo sa isang madilim na espasyo. Gustong sumigaw ni Eliza pero mabilis na tinakpan ng kamay ang bibig niya. Napatahimik siya at sinubukang tingnan ang mukha ng kausap nang makitang si Casper, ang taong ito. Galit niyang itinulak to.
Bakit mo ko hinila dito? Lumabas siya sa madilim na lugar at tinapunan siya ng masamang tingin. Huwag kang magkunwaring hindi mo ko namimiss. Nakangiting sabi ni Casper. Nakakadiri. After 6 years, naisip mo pa rin ba na hindi ako makakaget over sa nangyari? Tanong niya. Hindi ko kasalanan na baog ka, panunuyan ni Casper at biro lang ang pagkukunwari mo tungkol kay Tyrone na habi mo. Akala mo hindi ko alam. Childhood friend kami ni Tyrone at dati kaming best friends. Pero over the years, nagkalayo ang loob namin at hindi na kami in good terms ngayon. Kahit ganun, marami akong alam tungkol sa kanya. Isa na doon ang hindi kanya type. Ano naman sa'yo kung ako ang type niya o hindi? Bakit ka concerned? Hindi ba pinili mo yung sekretary mo? Sana napakasalan mo siya at nagkaanak siya na hindi mabilang na anak para sa'yo. You disgusting piece of shit. Sabi ni Eliza na parang sasampalin siya. Siya ang kanyang mapagmahal na asawa na nagtaksil sa kanya ng walang puso. Ngunit meron pa rin itong muka na humarap sa kanya. Basta nasa North Hill ka, sa tingin mo maiwasan mo ko? Ganun ako kalakas, pagyayabang ni Casper. Ano ba talagang intention mo? Bakit ka nandito? Dahil sa tingin ko, ikaw ang nahihirapang mag-move on, sabi ni Eliza. Dati na kami nagkatrabaho sa kumpanya ko. Sooner or later, tatanggalin ka din ni Tyrone. Basta-basta na lang siyang nasisisante ng empleyado. Hindi ka magiging exemption, kaya tanggapin mo na ang offer ko at sa akin ka magtrabaho, sabi ni Casper. Tinignan siya ni Eliza mula ulo hanggang paa ng masama at nagmura. Asa ka, magsawa ka sa impyerno. Lumingon siya pero inunat ni Casper ang kamay nito para hawakan siya. Mabilis niyang hinilang kamay para makawala sa pagkakahawak nito dahil labis siyang naiinis sa pagkakahawak nito. Gayunpaman, hinawakan ng isa pang kamay ang kanyang pangalawang kamay. Lumingon siya at nakita niyang hinawakan ni Tyrone ang kamay niya pero hindi sa magaspang na paraan. Malumanay ito at ramdam niya ang init nito. Hindi niya maintindihan kung bakit siya hinawakan nito pero nagsimula siyang lumakad palayo sa kanya nang walang sinasabi. Masaya si Eliza na nangyari ito. Si Casper na naniwala na hindi siya magugustuhan ni Tyrone ay makikita na niya mismo. Minsang sumulpot silang dalawa sa opisina nito. Humigpit ang hawak nito sa maliliit na kamay ni Eliza. Napakaramdam niya ay mababali ang buto nito. Napangiwi siya sa sakit na nagtataka kung bakit bigla nitong hinawakan ng kamay niya. Nang sobrang higpit, binitawan niyang kamay ni Eliza at nakahinga siya ng maluwag pero nag-iba na ang kulay ng bahagi ng kamay niya na hinawakan niya ng mahigpit at tila nagkapasa ito. Gayunpaman, nakahinga siya ng maluwag nang bitawan niya ang kanyang mga braso. Maghintay ka, babae, sabi niya, nakatayo pa rin sa harap niya. Sinabi sa akin ni Becky na baka magtagal ka sa conference room. Ito ang dahilan kung bakit ako nagpasya na magpakita doon, sabi ni Eliza. Tumalikod si Tyrone sa kanya at umupo. Halos matumba siya sa sunod na sinabi nito. You are fired. Anong ginawa niyang mali? Ang kanyang puso'y nahulog sa hukay ng kalungkutan at hindi niya alam kung magsusumamo o kahit na. Ang magsumamo ay gagana sa lalaking ito na tila walang puso. Please, ayoko mawala ng trabaho. Dapat hindi na ako nagpakita doon. Kailangan ko itong trabahong to. Sorry na. Matututo na ako maghintay sa susunod. Hindi ba at gusto mong mag-resign sa trabaho mo dati? Binibigyan na kita ngayon ng chance na umalis oh. Bakit ka nagmamakaawa? Tanong ni Tyrone. Ang kanyang aura ay puno ng panganib na nagpatigil sa oras sa loob ng kwarto. Napaawang ang bibig ni Eliza at mabilis na naglakad patungo sa mesa at sinabing, Please sir, kailangan ko yung pera. So gagawin mo lahat para makuha ang pera? Tanong niya. Naintindihan naman ni Eliza ang sarcasm sa kanyang mga salita at mabilis na tumutol. Hindi basta kahit ano pero magsisikap ako para hindi ka na ma-offend sa akin. Bakit nagpapanggap ang babaeng ito? Desperado siyang mapalapit sa kanya. Desperado sa pera. Nandito siya at nagpapanggap na parang wala siyang gagawin para sa pera. Talagang matalino siya. Umalis ka sa opisina ko at huwag ka nang babalik. Deklara ni Tyrone at tumawag sa kabila. Magpadala ng isang tao sa opisina ko ngayon. Alam ni Eliza na tinawagan niya ang mga securities para kunin siya. Kung magkita sila dito, magiging magaspang ang mga ito sa kanya at ayaw niya ng ganoon. Mabilis siyang lumabas at nakarating sa labas ng gusali. Nangingilid na ang mga luha sa kanyang pisngi. Bakit paulit-ulit siyang minamalas? Dapat ay naghintay na lang siya ng ilang oras sa loob ng opisina kaysa mawala ng trabaho sa mataas na sweldong ito.
Nakaramdam siya ng matinding pagkawasak pero imposibleng intindihin niya si Tyrone. Una, hindi niya ito hayaang magsalita na promote siya sa trabaho tapos bigla na lang tatanggaling muli. Siya ay talagang isang psycho at isang napakasama at walang pusong tao. Bumalik siya sa napakalaki at kahangahangang gusali at umiyak nang maisip ang katotohanang pwedeng hindi na siya muling makapasok sa lugar na to. Hindi ba madidismaya ang kanyang mga anak kung hindi sila magkakapag-aral sa katapusan ng buwan? Tama ang hula ni Casper. Sinabi niya na tatanggalin siya ni Tyrone at ginawa niya yon. Walang saysay na manatili sa paligid ng kumpanya. Kailangan niyang umuwi ngayon at isipin kung ano ang susunod na gagawin sa kanyang buhay. Naglakad siya patungo sa kung saan siya makakakuha ng taxi at bago siya makapasok ay tumakbo papunta sa kanyang isa niyang kasamahan sa trabaho. Eliza, lumingon si Eliza at nantuluyang nakaharap sa kanya ang ginang. Nagtanong siya, mukhang malungkot ka, natanggal ka ba? Bagamat siya at ang babaeng nakatayo kanina ay mga kasamahan, hindi pa sila nag-usap noon. Bakit bigla siyang nag-alala? Gusto ba niya siyang kutyain? Well, kahit na gawin niya, ito ay para lamang sa araw na ito dahil hindi na sila magkikita pa. Oo, natanggal ako, pag-amin ni Eliza. Bumakas ang lungkot sa mukha ng ginang at sinabi niya, I'm so sorry. So sorry, sana talaga makakuha ka na mas magandang trabaho. Salamat, sabi ni Eliza. Pwede bang makuha ang number mo? Ipapaalam ko rin sa'yo na may makukuha akong job opportunity para sa'yo. Pakiusap ng ginang at binigay sa kanya ni Eliza ang mobile number na ginagamit niya. Salamat, sabi ng babae at umalis na. Bumuntong hininga si Eliza at pumasok sa loob ng cab. At least, hindi siya niloko. Nagring ang phone niya ilang segundo nang simula nang umandar ang taxi. Unknown number ang caller ID at naisip niyang baka ang babaeng tumatawag sa kanya. Pero nang sagutin niya ang tawag, narinig niya ang boses ng lalaki sa kabilang dulo. Eliza, kamusta ka na? Alam ni Eliza na pamilyar ang boses pero hindi niya ito makilala. Sino to? Dad mo, please umuwi ka na. Kailangan nating mag-usap, sabi ni Carlito, ang ama ni Eliza. Hindi nagustuhan ni Ami ang kanyang ama at hindi man lang sila nag-usap sa nakalipas na 12 taon na hindi siya umuwi. Ngunit ang lakas ng loob nitong sabihin sa kanya na umuwi, paano niya nakuha ang kanyang kontak? Sa sobrang galit niya ay gusto niyang ibitin ang tawag. Wala akong oras, bye. Sagot niya takmang ibababa ng tawag pero dinugtungan ng tatay niyang pakiusap. It's a matter of life and death. Life and death? Nilagay niya ang telepono ng maayos sa kanyang tenga. At pagkatapos ng ilang segundong katahimikan, sinabi niya, pupunta ako. Pagkatapos binaba niya ng tawag. Sinabi niya sa driver ng taxi na baguhin ang ruta dahil patungo siya ngayon sa isang bagong lokasyon. Nang makarating ang taxi sa bahay ng kanyang ama, binayaran niya ang driver ng taxi at bumaba. Ang paglalakad dito ay nagpapaalala sa kanya ng lahat ng trauma niya sa nakaraan at muling dumugo ang kanyang puso. Pero hindi siya nangahas na umiyak. Kailangan niyang malaman ng mga taong ito na lumakas na siya at nagpatuloy sa kanyang buhay. Bagamat wala pang gumagana sa kanyang buhay pero sapat na ang kanyang mga anak para maniwala siya na hindi siya lubos na inutil sa mundo. Kung hindi, ang pagiging diborsyado, walang trabaho at baog ay magdadala sa kanya sa isang walang hanggang hukay ng kalungkutan at depression. Pero may 6 siyang anak. Sa kanya, nasa kanyang wala sa maraming tao. Sobrang pinahalagahan niya ang kanyang mga anak. Nang makarating siya sa tapat ng napakalaking bahay, pinindot niya ang doorbell at makalipas ang ilang segundo. Bumukas ang pinto at may isang lalaking nakatayo sa harapan niya. Ang lalaki ay ang kanyang ama. Ngumiti siya at sinabing, Welcome, Iha. Eliza na lang please. Galit niyang pagtatamat, naglakad na papasok. Naupo ng kanyang ama sa couch sa harap niya. Sasabihin ko ba sa kusinero na maghanda ng masarap na pagkain para sa'yo? Tanong ng lalaki. Hindi ako nagugutom. Pwede bang dumiretso ka na sa usapin ng life and death situation dahilan? Para pinatawag mo pa ako dito? Curious na tanong ni Ami. She was not here for some unreasonable kind gestures. Ang pag-upo sa sofa sa loob ng bahay na ito ay para siyang nakaupo sa mga tinik. The memories of the past strangs her like a wicked bee would do to its angry prey. Naawa siyang tumingin sa anak at masasabi niyang marami na itong pinagdadaanan. Hindi niya masabi ang eksakto kung anong pinagdadaanan nito sa sandaling ito, ngunit naunawaan niya ito. Pwede mo bang sabihin sa akin kung kamusta ka na?
Alam kong naging malayo na tayo sa isa't isa, pero sinusubaybayan pa rin kita. Ang huli kong nalaman tungkol sa'yo ay naghiwalay kayo ng asawa mo 6 na taon na nakakaraan. Tanong ni Carlito. Okay lang ako. Naubos ng pasensya ko at aalis na rin ako maya-maya. Ayoko maging bastos kaya nakikiusap ako na sabihin mo na ang gusto mong sabihin. Sabi ni Alyssa. Pinipilit na huwag ilabas ang galit at sakit. Naintindihan naman siyempre ni Carlito ang dahilan ng galit ng kanyang anak sa kanya. Dumiretso siya sa puntong, isang babae mula sa isang mayaman at makapangyarihang pamilya ang lumapit sa akin. Matagal ng panahon na nakalipas nang ang kumpanya ng kanyang asawa ay halos malugit kahit ako'y hindi kasing yaman nila. Meron akong kung anong kinakailangan nila upang matulungan sila sa sandaling iyon. Nagpatuloy siya. Napagtanto ko na kung sasabihin ko sa babae na bayaran ako sa hinaharap. Hindi magtatagal ang pagbabayad kaya ginawa kong iniisip kong pinakamahusay para sa akin. Dahil ikaw lang ang nag-iisa kong anak na babae noon, pinapasok kong babaeng yun sa isang kasunduan sa akin ng kanilang nag-iisang anak na lalaki ay dapat napakasalan ng aking anak na babae sa hinaharap. Nakita ni Alyssa na sobrang katawa-tawa ang sinasabi ng kanyang ama. Para sa kanya, nagrereklamo lang ang kanyang ama. Ang rason kung bakit hindi ko sinasabi sa iyo ang tungkol dito. 9 na taon na ang nakalipas nung ikinasal ka kay Casper. Kasi iba din na pinakasalan ng kanyang anak na lalaki. Naisip ko na wala ng dahilan para makialam pa sa kaligayahan mo. Pero ngayon, single ulit ang anak na babae gaya ng single ka ulit. At handa ang babaeng tuparin ang pangako niya. Nang matapos magsalita si Carlito, napangiti si Alyssa. Kaya mo ba ako tinawagan para dito? Para to pa rin ang isang kasunduan na pinasok mo noong nakaraan. Para lang malinaw, gusto mo kong gamitin para dumami ang yaman mo pagkatapos ng lahat ng ginawa mo sa akin. Tapos ngayon, kailangan mo kong akitin para sa isang bagay na parang buhay at kamatayan na ang sitwasyon. Umiling si Alyssa at naisip ni hindi pa siya nakakita ng taong walang hiya. Katulad ng kanyang ama, tumayo siya at bitbit ang kanyang handbag at handa na umalis nang may pumasok na babae. Anak mo ba to? Tanong ng babae kay Carlito. Oo, siya yon. Siya si Alyssa. Sagot ni Carlito. Tinignan niya si Alyssa mula ulo hanggang paa na walang pakialam sa muka. Tapos biglang ngumiti. Maganda siya, bagay siya sa anak ko. Natuwa si Carlito na nagustuhan ng babae si Alyssa. Sorry, hindi ako interesado dito. Kailangan ko nang umalis, sabi ni Alyssa. Pero ayaw niyang lumayo kagad sa dalawang matanda sa kwarto dahil ayaw niya mabastos niya ang dalawa. Nakikiusap ako na lumabas ka na muna, Carlito. Sabi ng babae, tumayo si Carlito at umalis. Umupo ang babae at sinabi kay Alyssa, Anak, maupo ka. Nagustuhan na ni Alyssa ang maamot mabait na aura ng babae. Magalang siyang umupo at marahang nilagay ang kanyang handbag sa tabi niya. Oo, totoo na malaki ang pakinabang ng pagpapakasal niyo ng anak ko sa tatay mo pero mas mapapakinabangan mo ito ilang taon nang walang asawang anak ko at bagamat pa ulit-ulit ko siyang kinukumbinsi. Palagi niya sinasabi sa akin na gagawin niya yon, ngunit hindi niya naman ginagawa. Pero nang malaman kong single ka, maaari kang pumayag na pakasalan siya at sigurado ako na kapag nakita ka niya, siya'y magkakaroon ng interes sa'yo at ibubuhos sa'yo ang lahat ng pagmamahal sa mundo. Sabi ng babae, Ma'am, actually hindi pa ako handang magpakasal kahit kanino. Ang kasal ay wala sa plano ko ngayon, sabi ni Alyssa. Pero tumatanda ka na at wala ka pang anak. Sabi sa akin ng tatay mo hindi ka daw makapagbuntis para sa una mong asawa. At yun ang dahilan kung bakit kanya hiniwalayan. Kung yun ang dahilan kung bakit ka natatakot, huwag ka mag-alala. Tatanggapin ka ng anak ko at mamahalin ka. Kahit na magkaanak ka man o hindi. Sabi ng babae. Buti pa nga wala pang nakakaalam na may anak na siya. Napaisip si Alyssa. Ang pangunahing dahilan kung bakit hindi niya maisip na magpakasal ay ang kanyang 6 na anak. Sinong lalaki ang magpapakasal sa babaeng may 6 na anak? Walang sinumang tao sa nasa tamang pag-iisip ang aako sa responsibilidad na yon. I'm sorry ma'am, pero ayoko magpakasal sa estranghero. At saka gusto ko ang buhay na walang asawa at ikinalulugod ko kung hindi ako napipilitang gawin ang hindi ko gustong gawin. Determinadong sabi ni Alyssa nang makaalis siyang hindi nagsasalita ang babae kahit na makalipas ang isa pang 3 minuto. Binuhat niya ang kanyang handbag at tumayo. Mauna na po ako ma'am, sabi niya at gusto na niyang umalis. Tumayo din ang babae at sinabing, Saglit. Bumulong ng ilang salita ang babae sa kanyang tenga at dahan-dahang umatras. Sinundan ng mga mata ni Alyssa ang babae mula ulo hanggang paa. Agad siyang nakaramdam ng awa para sa kanya.
at nagsimulang gumawa ng mga kalkulasyon sa kanyang isip tungkol sa kung ano ang tamang gawin. Kayo ay titira sa mansyon ng aking asawa kung saan din ako nakatira. Kung sakaling gusto ka niyang saktan, makakasiguro ka na nandun ako para sa'yo. Pero sigurado akong mamahalin ka niya ng sobra pa sa inaasahan mo, sabi ng babae. Ang sinabi ng babae ngayon ay hindi ang pangunahing dahilan kung bakit niya kinukonsidera ang kanyang alok. Iyon ay tungkol sa binulong niya sa kanyang tenga. Bagamat may katuturan din ang sinabi ng babae tungkol sa pagsasama niya sa kanila, at least mayroon siyang kausap o isusumbong kung sakaling hindi sila magkasundo ng asawa nito. Sa huli gumawa siya ng isang kalkuladong desisyon at sinabing, kailangan kong sabihin sa iyo ang totoo. Sige lang, may mga anak na ako, 6 ang anak ko. Tinignan ni Eliza ang reaksyon ng babae, mukhang nagulat at nagtanong. Sino ang ama nila? Hindi ko alam kung sinong tatay nila dahil lang yun sa one night stand. 6 na taon ang nakalipas. Pero ma'am, pwede niyo ba itong isekreto? Ayoko nang malaman ng ama ko ang tungkol dito, sabi ni Eliza. Makakasiguro ka na hindi ko ipagsasabi ang iyong sekreto. Kung yun ang dahilan kung bakit ayaw mo pumasok sa deal na to, huwag kang mag-alala, magagawa natin ito ng paraan. Sa totoo lang, hindi ko alam kung tatanggapin ng anak ko ang 6 mong anak. Pero maniniwala ko na kung mahal ka niya, matatanggap din niya ang mga anak mo, sabi ng babae. Saglit na nag-isip si Eliza sa katahimikan at biglang nagsuggest ang babae. Paano na kung pakasalan mo muna siya nang hindi niya alam na may 6 kang anak, tapos pagkatapos ng kasal ay saka natin aminin. Hindi ba masyadong delikado yun, ma'am? Hindi ba niya iisiping niloko ko siya? Kahit na kailangan kong tumira sa isang bahay kasama siya, ay kailangan ding tumira ng 6 na anak ko kasama ka. Hindi ko ihiwalay sa akin ang anak dahil lang ikakasal ako sa isang lalaki. Ako munang mamamahala sa mga anak mo sa bahay pansamantala. Sasabihin ko na ang mga bata ay anak ng aking kambal na kapatid na babae. May kakambal ka? Tanong ni Eliza. Oo, si Belinda, pero siya ay nawalan ng asawa 6 na taon na nakakalipas. At siya ay pupunta upang makasama ko ngayon. Maaari ko lang iutos sa kanya na sabihin ang 6 na batang may mga anak niya. Maaari ko bang itanong kung ilang taon ang mga batang ito? Mahigit 5 taon na sila. Sa totoo lang, siya ay 6tuplets, sambit ni Eliza. Perfect. Masasabi lang ng kambal kong babae na ipinanganak niya ang 6 na anak 1 taon bago namatay ang asawa niya. Sabi ng babae, huwag kang mag-alala, makikita mo pa rin ang mga bata. Makakasama mo sila gaya ng dati. Tingnan mo lang ang aking kambal na kapatid bilang yaya nila. Naisip ni Eliza na may katuturan talaga ang sinabi ng babae. Kung ikakasal siya sa kanyang anak na halatang mayaman, ang kanyang mga anak ay magsisimula kaagad sa pag-aaral. At magsisimulang mamuhay ng mas maayos. Ang tanging mapanganib na bahaging gagawin nilang ito ay kapag sumabog ang kasinungalingang ginawa nila. Well, ayon sa kalkula na yung plano, hindi naman siya magtatagal ng 1 taon sa kasal. Kung hindi maganda ang kalalabasan ng kanilang kasal, hihiwalayan niya ito at magpapatuloy sa buhay kasama mga anak sa panahon na yon. Dapat ay financially stable na siya. At kung sakaling magbunga ang kasal, kailangan niyang tanggapin ang mahirap na katotohanan kapag nabunyag na ang 6 na anak ay kanya at hindi sa kambal na kanyang ina. Tatanggapin niya ang deal na ito para sa kapakanan ng kanyang mga anak at para sa kapakanan ng babaeng ito. Sumasang-ayon ako sa deal, ma'am, deklara ni Eliza. Bumaba si Eliza sa taxi na nagpababa sa kanya sa isa sa pinakamalaking mansyon sa North Hill. Ang gusaling napakalaki at mataas na 7 henerasyon ang nakatira sa loob ng mansyon na ito. Lahat silang maninirahan doon ng komportable. Napakayaman nga ng babaeng ito, naisip ni Eliza habang papasok. Tinignan niya ang kanyang wristwatch at nakitang hindi pa siya late. Nang makitang hindi nakasara ang malaking pinto, pumasok siya sa loob at lumitaw sa isang malaking sala na may mga royal chair at mesa. Hey Eliza, nakita ni Eliza ang babae at mabilis na naglakad papunta sa kanya. Ma, magandang umaga po. Welcome dear, natutuwa ako na pumunta ka tulad ng iyong pinangako. May nuestra nitong umupo siya at umupo, malapit na siyang dumating, okay? Sabi ng babae kay Eliza at tumangon naman ito. Kinakabahan siya na hindi niya alam kung pangit ba o gwapo. Ang anak niyang ito, mabait o nakakatakot, gumagalang sa babae o walang respeto. Bahala na, hindi na rin ako makakapaghintay na makita ang mga anak mo. Sobrang cute siguro nila. Alam mo blessing na magkaroon ng maraming anak na isang beses lang magbuntis.
Naiisip ko na sobrang hirap ng pagbubuntis mo na 9 na buwan mong daladalang mga sanggol, sabi ng babae. Talagang mahirap ang mga oras na yon dahil nasa hindi gaano maunlad na lungsod ako noon. Kailangan ko magtrabaho at kumita habang buntis ako. Hindi ko masyadong pinag-iisip ang sarili ko para hindi ako mahirapan. Sabi ni Eliza habang iniisip ang mga panahon ng kanyang pagbubuntis. Yung pinagdaanan ko noong buntis ako dati, sobrang hirap din at isa lang ang batang dinala ko sa loob ko. Hindi ko maisip na magkaroon ako ng 6. Hindi ako sigurado kung kaya kong tumayo at maglakad. Sabi ng babae at nagtawanan silang dalawa na puno ng malakas na presensyang kapaligiran. Sa sandaling iyon, masasabi ng dalawang babae na may kapapasok lang, humakbang siya palapit sa kanila ng matayog. Tinitigan ni Eliza ang mahaba niyang anino. Mabilis ang tibok ng puso ni Eliza habang iniisip ko anong klaseng tao siya at sobrang nakakakaba ang paligid. Magandang umaga po. Narinig ang malalim at makapal niyang boses. Kakaiba pero pamilyar ito kay Eliza. Ang kanyang mga mata ay nahulog sa kanyang itim na mamahaling sapatos at itinaas niya ang kanyang mga mata sa kanyang itim na pantalon at huminto sa kinaroroonan ng kanyang sinturon. Itinaas niya ito ng dahan-dahan hanggang sa makarating siya sa leeg nito. Nagsimulang bumilis ang tibok ng puso ni Eliza para bang handa na itong mahulog. Inipon niya lahat ng lakas ng loob niya para tingnan na matangkad na figura na ito at ito pala ay siya ang pinakamakapangyarihang tao sa North Hill. Tyrone? Anong mangyayari ngayong muling nagtagpo ang landas ni Eliza at Tyrone? Magawa pa kayang matupad ni Eliza ang deal nila? Nangginang gayong ang lalaking ipinapakasal sa kanya ay ang lalaking hanggang langit yata ang galit sa kanya. Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.